Tayo po ay patuloy nag-a-attend sa ating morning services. Ating pinag-aaralan ng Song of Solomon, ang awit ng mga awit. Minsan po, meron kong inihanda na napakahaba o alam po na aking maabot at matatalakay, hindi ko po natatalakay minsan sa ating pong mga linggong mga services. So, ito pong ilang mga bagay na nais kong idagdag sa ating pag-aaral. Gayunpaman, ilang pong mga bagay na inilagay po ng Panginoon sa aking puso kaninang umaga na hindi ko ganong nabigyan ng diin. Okay? Ito po yung aking tinalakay kanina, subalit tingnan po natin kung ano maging sasabihin ng Panginoon sa atin. Pinag-aralan po natin ang pag-ibig natin sa ating mga sariling kalooban. O malimit, maraming mga tao ngayon, kahit na mga Kristiyano at mga pastor. Alam niyo po, meron nagpatuturo sa akin, isang pastor natin na kasama na nagtuturo din ng ating mga katuruan. Subalit merong isang pastor na galing sa isang gawain, na malaking gawain. At sabi niya dati nangangaral si pastor patungkol sa kamatayan sa sariling kalooban, ang pag-ibig sa sarili. Iyon ay aking tinatanggihan. Para sa akin ang Kristyanismo ay hindi ganito. Hindi ganyan ang aking namulatan, sabi niya. Kapag nadinig ko ang ganito mga pangangaral, ang pagkapako sa krus ng ating mga sariling kalooban, hindi ko ganong naunawan, sapagkat hindi yan ang aming orientation. Para sa amin, sabi, ang pagiging Kristyanismo at paglilingkod at bilang pastor ay para bagang mga tao sa secular professionalism. Kailangan mataas ang tayo mo, ipakita mo ang karunungan mo sa salita ng Diyos, impress mo ang mga tao, pero sa dying to self, hindi po pwede ang ganyan mga sa amin. Subalit, ang ating kapatid na ito, itinuturo niya ang ganitong mga katuruan. At unti-unti sabi niya, namumulat at nakikita ko ang katotohanan ng mga bagay na inyong tinuturo. Nandito pala ang buhay at nandito pala ang tunay na Kristyanismo. Hindi sa dami, salamat sa Diyos kung tayo pararamihan niya yung kanyang mga pinili. Wala sa karunungan ng tao, kundi sa buhay at kamatayan na ating nararanasan sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen? Kaya, gaya ng ating itinuturo ng Panginoon sa atin, and you have to remember this, God has created you and I for Himself. Hanggang ngayon, ang mga katagang ito hindi pa ganong malalim na nakabawon sa puso ng marami. At ako po'y natatakot, at ito rin ang aking pangangamba, kapag naging pamilyar na lamang ang mga bagay ninyong nadidinig. Gaya ng mga katagang ito, God has created you for Himself. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanyang sarili. Malimit nating nadidinig, subalit ang aking tanong at pinangangamba, nagiging makatotohanan ba ito sa atin? Baka ang mangyari lang tayo magsawa na sa kadidinig, yun po ang aking pangamba. Hanggang ito'y wala ng apekto sa ating mga puso. Yun po ang pinakamakapanganib sa lahat ng bagay. Kapag ang mga bagay yung nadidig na mahalaga at dinidi ng Diyos, alam ko yan, subalit hindi mo binibigyan ng puwang at panahon. Hindi mo binibigyan ng pansin ang pakikitungo ng Diyos na ikaw ay nilikha niya para sa kanyang sarili. Subalit sa iyong buhay, ipinapakita mo, nilikha ka para sa iyong sariling kalooban. Yun po ang aking kinatatakutan. At sa mga bagay na yung pinapahayag ng iyong labi at mga asal, lumilitaw kung tunay nga kung tayo nilikha ng Diyos para sa ating mga sarili. O para sa Kanya kalwalatian o para sa Kanyang sarili lamang. Ang aking kinatatakutan ng mga bagay nito ay naging obligasyon na lamang ang inyong pag-aaten. Naging para makita mong ikaibigan, para walang mapuna, walang masabi sa inyo na hindi ka nag-attend. Pag uwi sa bahay, masasabi mo sa Panginoon, naalala ko, itinatanim mo sa aking puso, ako'y nilikha mo para maging bahagi mo at maging sayo lamang. Nasasabi mo ba ang kalooban na ito
ay nagiging kalooban mo, na ako ay naikakasal sa iyo, na ako ay yung spiritual marriage na sinasabi ng Song of Solomon, na makamit ko ang halik mo, meaning spiritual union, that God will possess our spirit without interruption. Meron ka bang ganitong pagnanasa? Meron ba? Sana po ang aking dalangin, ang mga bagay nito ay unti-unting bumabaon sa inyong kaisipan, lalo na sa mga panahon na darating. Sapagat lahat ng mga bagay nito ay susubukin ng Panginoon. Sa akin mismo ay sinusubok ng Panginoon. Lahat ng aking pinapangarap. Kaya, ito pong dahilan, God will lead you by a way entirely different from what you imagine. Kaya dadaling ka ng Panginoon doon sa daan na kakaiba sa iyong iniisip. Ito po nangyayari ngayon. At ito nga aking napapansin. Bago ko gawin ang isang bagay, maraming mga plano, maraming mga pag-iisip, maraming mga diskarte ang aking ginagawa. Pero alam po ninyo, sa lahat ng anggulo na aking iniisip na itong mangyayari, itong magagawa, lahat ng ito ay palpak at hindi nagkakaroon ng material. Dahil, alam ko ngayon, ang Diyos ay dinadala niya ako sa daan na kakaiba sa aking iniisip. Bakit po? Malimit po itong ginagawa natin. Dito niya pinapatay yung sarili natin pag-ibig at natin sariling kalooban. Para makita natin na tayo nilikha para sa Kanya lamang. He does this in order to destroy your self-love. Matindi po yan pag-ibig sa sarili. Yan po ang araw na pinapatay ng Panginoon sa akin. Ang pag-ibig ko sa aking sarili. Kaya ang aking kaluluwa, ngayon ay tinuturo ng Panginoon at unti lalong lumalalim ang mga bagay nito sa aking puso. Tinuturo ng Panginoon ang mga bagay nito na ang aking kaluluwa ay dapat maikasal sa Kanya. Ang laman ko ay walang pakialam, sapagat ang laman na ito kailanman ay magiging laman. Kailanman hindi may kakasal ang laman na ito sa Kanya, sapagat ito'y laman at mula sa Alkabok. Yung kaluluwa ko lamang, ito'y nilikha ng Diyos na may kakayan na siya'y may kasal lamang sa ating Panginoon Diyos. Ang aking bang kaisipan, ang aking bang makapasyan, ang aking bang kalooban, ang aking bang emosyon, araw-araw, yan ba'y naikakasal sa aking Panginoong Jesucristo? Kaya mga kaibigan, ito po nais gawin ng Panginoon sa atin. Maraming mga pamamaraan at mga iniisip natin, ito ang dapat kong gawin. Malimit tayo nabibigo. So nais ng Panginoon na wasakin natin at wasakin niya ang pag-ibig natin sa ating mga sarili. At alam natin, ito'y magaganap lamang kung ang ating mga layunin sa buhay na ito. Ano ba mga layunin niyo sa buhay? Sa ngayon, gaya sinabi ni nanay kanina sa kanyang patuto, dito raw sa Pilipinas, ang langit ay napakababa. Doon sa Amerika, napakataas. Hindi maabot. Dahil daw, lagi sigaw ng mga tao doon, kahit naman Kristiyano, dollar, dollar, dollar. 3 trabaho at wala ng oras. 3 oras lang sana ibigay sa Panginoon ay napakabigat pa at napakahirap. Alam niyo po, pwede rin po rin sa atin salat tayo. Kaya lang sa ating kasalatan, ang hahanapin din natin ay pera, pera, pera. Hindi ba? At makakalimutan natin ang Panginoon. So, lahat na ito ay meron pong parehong layunin at meron mga bunga ito sa ating mga buhay. Kaya, kailangan ng ating mga sariling layunin, ng mga pag-aakala natin, ang ating mga natural na mga pangangatuwiran, ang ating human wisdom, lahat ng ito ay dapat pong itapon. Amen? Itapon yan. Bago po natin maunawan ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Self-love hides in many places.
Ang pag-ibig natin sa ating mga sarili ay nagtatago sa maraming lugar sa ating mga puso. And God alone can find them all out. Ang Diyos lamang po ang makakasampung niyan at mag-i-expose ng mga bagay na ganyan. Amen? Akala ko po ang aking patience ay lumalago na. Alam niyo po, minsan nangyari, nakakayang yung pastor. Minsan po, alam niyo na merong Rainbow Fellowship. Ito po nung nakaraan na linggo, o hindi ko nagkakamali. Kami ay nag-attend doon sa Pilitan dahil nice time makita yung mga kapatid natin sa Guam. Okay, kami po ay pumunta doon. At nung po kami umalis ni Sister Karina, umalis po kami 10 o'clock or 11 o'clock. Pumunta ng Dawu para pumunta ng Baguio mag-attend ng Rainbow Fellowship. Ang nangyari po, nung pumasok na kami, matagal kami naghintay, at nung sumakay na kami sa bus, nakatayo kami at marami nagtitinda ng mga sari-sari doon, chicharon, etc. Hindi kami makapasok sa aisle sa loob ng bus. So kami naghintay sa tabi ng pintuan ng bus. Kaya lang habang kami nakaupo ay nakatayo, Sir Karina nakatayong ganoon, ay meron siyang pasero, binastos si Sir Karina, inawakan siya. Nakikita ko ito, binastos talaga. Kaya nangyari, talagang kumulong ang aking dibdib. Bastos na yun inipo siya So ang ginawa ko hindi na kami sumakay sa bus na yun. So, nung bumaba kami at ang aking puso ay kumukulo, gusto kong talagang... At nung kami umupo, tinanong kami nung isang tao doon, bakit hindi kami sumakay? Na talagang hindi ko na mapigilan ang bunganga ko. Sabi ko, binastos ang aking asawa. Kung may baril lang ako, babarilin ko yun, sabi ko. Hindi ko namamalayan, meron isang pastor sa tabi ko. May dalang gitara, umaawit. Sa kanya mga awit, puro mga conviction at mga padinig. Ang kanya sinasabi, Diyos ko, nanlit na ako, nanlit. See? Minsan po, ganito mga hindi mo inaasahan, mga pangyayari, ilalagay ka ng Panginoon sa kahihiyan. Alam niyo po, ang akin laman meron naman natural talaga mag-ibupok binabastos ang iyong asawa Kaya lang, sabi ko, sa damit nasigaw ko, sa taong ito nadidinig ang marami, binastos ang aking asawa ko, may baril lang ako. Sabi ko, babarling ko yun. At bigla yung pastor umawit. Hindi ko lang pastor yun Biglang kinuha ang gitara niya So nag-share kami, puro ang nangyari naman, dahil nakita niya ang aking kahinaan sa oras na yon, ang nangyari, binomba na akong binomba. Sige, Panginoon, hanggang gusto mo na, tanggapin ko. Kasalanan ko naman Nandiyan ba kayo? Lumabas yung pag-ibig ko sa sarili ko. Natatago. Nandiyan ba kayo? Minsan ilalagay ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na ayaw mo Kaya, ganun din, if you seek honor which comes from men, wag po sana. Wag po kanyong hanapin ang karangalan mula sa tao. Kailanman. At sana po, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa inyong lahat. Sa kabila ng maulan, pagod na kayo, kayong mga workers, nag-evangelize pa kayo, hindi pa kayo umuwi. Amen? I know you don't seek the honor of men. You seek the honor of God. Amen? Alam po ninyo, alam ko, kayo nandito, kahit wala kami. Kayo'y naglilingkod dahil sa pag-ibig ninyo sa Diyos. Alam po ninyo, kapag yan, ang siyang umuusbong sa ating puso. Kahit si Brother Boy na lang at kayo, magpapatuloy pa rin kayo na nandito. Amen? Kahit si Brother Joseph na lang at si Brother Boy, Brother Erning na bubuhat. Encouragement sa kanila kahit nagre-reklamo na minsan. Sapagkat ang kanilang hinahanap ay hindi po ang parangal ng tao. Brother Boy, hindi ba? Hindi mo hinahanap ang parangal ng tao, hindi ba? Sapagkat nandito ka para gawin ang kalooban ng Diyos sa inyong buhay.
Paglingkuran siya. Siya lamang. Tandaan po ninyo, minsan, ako'y nakapagsasalita, eto nga kinasasabi, para bang galit ako, eto, biglayin ko kayo, alam po ninyo, kapag ginagawa ninyo ang mga bagay na ito dahil sa Diyos, magpapatuloy tayo at magpapatuloy at lalago ang inyong buhay sa Kanya. Amen? Don't seek the honor of man. Kailanman huwag niyong hanapin ang parangal ng tao. Sapagkat ang ganitong bagay ay pag-ibig sa sarili. Hindi ba? And you love to occupy important position. Kaya sabi ko sa inyo, learn to be nothing. Huwag niyo hanapin ang mahalagang mga posisyon. Kaya, ang nais ng Diyos, palitin tayo ng palitin katulad ng mga bata. Sapagkat nais niya na tayo'y laging nagdidepende lamang sa Kanya. Amen? Praise God. So, nais kong bigyan ng din ito. Maniwala po kayo. Kaya ito ay halos para bang gabi ng mga manggagawa. You will not grow in grace through reading what people say in books or through human reason. Okay? Hindi kayo lalago sa biyaya ng Panginoon sa pagbabasa lamang sa mga kalat ni Dr. Thompson, kay Madam Gayan. Okay? Subalit yan ay kailangan tinuturo sa atin ng mga taong ito na nakadanas ng ganito, ang kanilang mga karanasan. Subalit, yan ay mga patnubay at mga para sa akin mismo ay nagbibigay ng lakas loob kung paano sumunod at magpakumbaba. At kung paano ang Diyos ay makitungo sa mga taong ito, nakita ko kung paano. Subalit ang tunay sa aking nakita na tayo lalago sa biyaya ng Panginoon, tanging lamang kapag ang Diyos ay binuhos niya ang kanyang sarili sa kaloob-looban natin. When from an outpouring of God within you, paintulutan ninyo ang Panginoon na ibuhos niya ang kanyang sarili sa inyo gaya ng ulan. Kaya ito lagi nating dalangin, add Jesus in our hearts, in our lives. Ang tanong, kailan nating huling nadama na ibinuhos ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Kailan kaya natin nadama at nadinig ang kanyang maliit na tinig sa atin? Kasi po minsan, ang nangyayari, ako po, I read a lot, pagkatapos tunay po na sa aking pagbabasa, sa aking paglabas, pagsasalita, ang nangyayari po, I don't make room for the Lord anymore. Okay? Naging abala ko sa mga bagay na gusto kong maipahayag. Yung mga bagay na gusto kong ipaabot sa kanyo. Pero magkaroon ng lugar ang Diyos sa aking puso, minsan ito po ang aking nakakaligtaan. Iyon po ang masaklap. Sa kabila na ang salita ng Diyos na pinapangaral, subat mismo gusto mangusap ang Diyos sa akin, ang iniisip ko yung mga bagay na gusto kong ipaabot. Make room and God will come in. Amen? We must have time and place for God. So, ang kailangan po ay ibigay natin buong buo ang ating mga sarili sa Kanya. Amen? Amen? So, empty ourselves. Sa gabi ito, nais ko sana na makita ninyo ang Panginoon na siya lumalakad sa ibabaw ng tubig sa inyong mga buhay. Marami tayong mga pasanin, marami tayong mga cares, marami tayong mga lalahanin. Pero, gaya na kinasabi, ibigay mo ang iyong sarili sa Kanya na buong buo. Ang lahat ng mga kabalisahan ito ay mawawala. Sapagkat siya mag-iisip sa inyo, gaya na kinasabi, siya magsasaayos sa lahat ng mga bagay ng ating buhay. At aayusin niya.
At tutulungan niya tayo. At yung mga bagay na iniisip natin hindi natin magagawa, sa oras na ibinuhos niya kanya sarili sa atin, gagawin niya mga bagay na hindi mo inaasahan na mangyayari sa inyong buhay. Kaya ang aking dalangin din, makita ninyo ang Panginoon na lumalakad sa ibabaw ng tubig ng inyong mga buhay. Amen? Kaya niya. Huwag niyong tignan ng mga alon ng inyong buhay. Ang ating nilalayon at hangganan ng ating buhay ay ang Diyos at siya mismo at maging bahagi niya. Subalit, tayo makakarating doon kung tayo ay mananatili. Kung tayo sa buhay nito ay maging matiyaga sa ating mga sarili at pakikitungo ng Diyos sa ating mga buhay. Marami sa atin, hindi tayo marunong magtiyaga sa ating mga sarili. Marami sa atin ay walang katiyagan. We need unlimited patience of God in our lives. Amen? So, abandon yourself immediately to God. Abandon, ipaubaya ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Kaya, ngayong gabing ito, ano kaya ang sinabi ng Panginoon sa atin? Ano po kaya? Tayo po lahat ay manalangin. Siya sa atin po natin ang ating mga puso. Amang Diyos, minsan mas mainam pa na kami tumahimik sa iyong harapan. Para ikaw ay aming madinig. Nais namin, Panginoon, at ito po laman ng aking puso, kaming lahat, that we will be lost in God. We will be lost in You, O God, like the river, gaya ng ilog, Panginoon, kapag nakarating na sa karagatan. Panginoon, yan sana maging pagnasa ng bawat isa sa amin. That You must increase, Lord, and we must decrease each moment of our lives. Salamat po, Panginoon, sa inyong patnubay. Panginoon, salamat po sa inyong ginawa sa mga buhay ng aking mga kapatid na lumabas kanina. Panginoon, ang iyong buhay na nasa kanila at sa nakikita ng mga taong ito na inihahanda mo na mamalayan man ng aking mga kapatid o hindi. Nakita mo, Panginoon, kung paano sila naging masunurin sa iyo. At inihahanda mo naman yung mga taong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga darating na mga araw para, O Diyos, sa mga katotohanan at ang mga buhay na ito, ang buhay na ito na mula sa iyo, na kailangan ng buong sangkatauhan. Ito ay makita sa bawat mga anak mo na inihahanda mo at napapasakop sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw-araw
na lagi naming ipinapahayag ng aming labit puso, na hanapin namin, Panginoon, na kami maging walang kabuluhan at makita namin ito sa aming mga buhay. Hanapin, Panginoon, na we're nothing. At para makita namin, Panginoon, ikaw lamang ang lahat. Tulungan mo, Panginoon, ang aming mga kaluluwa na laging nakasandal sa iyong Espiritu kung saan ka nananahan sa aming mga puso. Lumalakad doon nagre-retiro, Panginoon. Laging doon, Panginoon, sa iyong kaloob-looban, in the bosom of the Father, Lord, na nasa aming mga puso, that you have made us a temple of your Spirit, Father God. Doon kami laging nagtitiwala, nakabaling ang aming buong puso at ang aming buong atensyon. Hindi sa laman at sa mga pagnanasan nito. Tulungan mo kami, Panginoon, magisigaw ng aming mga puso sa araw-araw. Ang kalooban mo, ang siyang aming magiging buhay. Ang kalooban mo, ang siyang masusunod sa bawat saglit ng aming mga buhay. Hanggang, Panginoon, kami po'y may kasal sa iyo. Maangkin mo kami na lubusan, manatili yung permanente at walang hanggang o, Panginoon, nalikas mo sa amin. Panginoon, ang malalim na pagkilos mo ito sa kaloob-looban namin ay para bagang ito ang ilog ng Shiloh, Panginoon, sa aming mga puso. Tahimik at hindi nakikita ng maraming mga tao. Subalit, Panginoon, napakalalim ng iyong pagkilos sa aming mga buhay. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sapagkat sa bukal na ito, Panginoon, manggagaling ang buhay na kailangan ng sangkatauhan. Nawa, Panginoon, ang buhay na mula sa aming kaloob-looban, sa pagbukas ng bibig na ito, Panginoon, ito'y parang asin at puno ng biyaya na magiging pakipakinabang sa lahat na nakakadinig. Kaya tulungan mo, Panginoon, pagbukas ng bibig na ito, hindi mula sa laman, sa pagnasa ng laman na ito at kabulukan ng laman. Kaya, Panginoon, ang labas nito ay pawang mga kamatayan, kasiraan ng lahat ng mga nakakadinig. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa bawat saglit ng aming mga buhay. Ipadama mo ang iyong katunayan. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. We bless you, our God. Oh God, nilikha mo kami para sa iyo lamang. Oh God, sana ito'y tanim mo, Panginoon, sa aming mga puso. We were made for you alone, Lord God. At sa iyo ka lamang, Panginoon, sa iyo lamang kami nakatingin at nakadepende. Sa iyo lamang, Panginoon, you alone, you alone. Not in our preconceived idea, not in our human wisdom. Oh God, sa iyo lamang at aming tinatakwil ang mga bagay nito sa aming mga puso. Tinatakwil namin, Panginoon, ang mga bagay nito sa aming mga puso. We love you so much. We love you so much. Kurabakasande Shando Kuya Remosanda. Let's all stand up. Tayo po lahat ay tumayo. May nais gawin ng Panginoon sa atin ngayong gabi. May nais gawin ng Panginoon ngayong gabi sa atin. God is about to pour out Himself to each one of us. God wants to abandon. God wants us to abandon all things to Him. Ipaubayan natin ang lahat sa Kanya.
all our cares, lahat ng ating kabalisan, lahat ng ating pangangailangan. God is preparing us for the days to come. Pour out yourself to us, Lord. Yes, Lord. We are an open vessel. We empty, Lord, this vessel. We come to you. Lahat ng hindi mula sa iyo. Poor and needy, Lord, we empty, Lord, this self, may feel this vessel. Panginoon, sa kanyang mga sariling kalooban at mga pamamaraan. Lord, we empty everything, Lord, in the name of Jesus. And Lord, pour out yourself to us. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. Worship Him. Worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.